Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. God created the universe or the earth out of po ay tumutukoy sa isang banal na gaw. Creating of bread, o pagpuputol-putol ng tinapay. ang pag-ibig, nakikita yan sa gawa, no? Okay, magandang hapon sa iyo, mga kapatid. Anong pwede malaman mo na iyong pangalan? Ako po si Rizal de Bartolome. Occidental Mindoro. Rizaldo Bartolome. Rizal. Occidental Mindoro. Ilan taon ka lang yun? 25 po. 25. Oo. Ano ba ang religion mo dati bago ka naging Dati po akong born again. born again? Active ka naman doon. Active po ako dati, the Living Christ Dancer. The Living Christ Dancer. Siya po. And then, napangasawa mo yung Adventist. Opo. Pero siguro wala kang plano maging Adventist doon. Wala po kasi dinidebate ko pa nga po ang mga Seventh-day Adventist na tinatawag na Sabadista. Oo. Mas kilala sa pangalang Sabadista. So, gusto namin marinig paano ka unang naging viewer ng Back to the Scriptures Ministry. Naging una po, Adventist po sa asawa ko. Oo. Naging viewer po ako kasi nagtataka ako sa asawa ko kasi marami siyang mga, habang nagsasama kami, marami siyang mga nilalatag ng mga talata sa Biblia na maging sa pagkain, sa araw ng pagsamba, ay medyo nagkakaroon po kami ng discussion. Tapos pinag-aralan ko po yung kanyang sekta. Ano yung madalas mo pinagtatalunan ng asawa mo? Madalas po kasi pagkain, kasi umaga, tanghali, hapunan, kasi kakain tayo. Tapos pagdating ng Sabado, Linggo, magkaiba kami. Sabi ko, walang patutunguhan. Pero mag-aaral ako, sabi ko. Hanggang sa pinag-aralan ko yung Seventh-day Adventist. Nakita ko yung pangalan nyo, yung Seventh-day Adventist, tapos pangalan nyo, Back to the Scriptures. Ay, tapos sinundan ko po yung site na yun. Saan yun? Saan nakita siya? Sa YouTube? YouTube po. Tapos, doon mo first time na-encounter ang Back to the Scriptures? Opo. Pero hindi pa ako halos naniniwala kasi ako baka kaluhan lang kasi maraming reliyon na magsisilita nga sa akin. Kaya, pero ganun pa man, sabi ko sa napat na bayan ako ng Panginoon, ganun ng Espiritu na makilala ko yung mabuting turo. So, gano'n ka kadalas na bumisita sa Back to the Scriptures sa internet? Nung nasa probinsya po ako, madalang po internet. Once a week. Madalang. Pero nung ako po napunta dito sa Laguna, nagkaroon na busy naman. Ang ako, wala namang sa dami ng trabaho, hindi ko na nakuha din mag-aral ng Biblia. Hindi ko na rin nakuha mag-research na kaya ko. Pero ganun pa man, hindi kami nakakasimba. Nagpapaalala sa akin yung asawa ko na magsamba kami. Hanggang sa nakakilala may isang tao nakilala dito na si Brother Benny Pilomino. Sabi niya nga sa akin, sabi ng asawa sa akin, asawa ko, saan ba tayo? Sabi ko, pag-aaralan ko. Hanggang sa nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, pagkalab mo sa akin yung hinihiling ko noon pa. Yun nga. Tapos, nakilala ko si Brother Benny. Doon kami nagkaroon ng discussion. Siyempre, debate, konting debate. Tapos, sabi ko, titingin pa ako sa internet, babalikan ko yung nakita ko, sabi ko. Kasi parang yung internet ay yung site na yun ay parang yun talaga yung nagtuturo ng katotohanan sa Biblia. Kaya yung mga tanong ko noon pa man ay nasasagot ng yung website na yun, yung Back to the Scriptures niya. Tapos hindi lamang po yun kasi nakikinig po ako sa radyo. Ito sa radyo? PL? Yan po, PL. Kaya napapakinggan ako. Pero yung radyo ng tatay ko sa probinsya, usap ko kasi radyo doon. Napapakinggan ako. Yung pangalan yung nakinig ko nung tonight na. So, natututo ka doon sa radyo, sa pakikinig mo, tsaka sa pangalaga sa internet? Pati na rin sa pagtatanong ng kapatid dito po sa San Lorenzo. So, ibig sabihin, nakatulong ang Back to the Scripture sa paglagay mo sa kaalaman sa Bible. Malaki. At sabi mo kasi bago ka maniwala, susuriin mo muna. Opo, tama. Ano yung mga pangunahing doctrine na nakita mo na nagpa-convince sa'yo na tama nga ang Seventh-day Adventist? Siyempre, una po sa lifestyle.
sa lifestyle. Tapos, nagkaroon po ng konting sa spiritual, pagdating sa spiritual and commandments, ang kaputusan. Medyo, yung sabi nga nila, sa biyaya, sa amin. Buwan na rin po kasi, nagamit yung Efeso 2:8. Tapos, wala na kasunod yun. Medyo, ako parang alangan kasi nagbabasa naman po ako sa Biblia, yung sa Santiago, yung pananampalatayang walang gawa at patay. Hindi na po pwedeng salungatin natin yung Biblia. Kaya hanggang pinag-aaralan ko po hanggang ngayon yung nakikinig at nanonood ng Back to the Scriptures kasi may mga katanungan pa rin po ako na hindi pa nasasagot at kung iba naman ay minanungan-guys ko pa. Praise the Lord, no? So hanggang ngayon ikaw ay patuloy na nakikinig. Napakita mo sa akin nga yung cellphone mo, nag-download ka pa ng na video. Nandito ko na-save yung video po ng isa sa mga dinownload ko sa yung dinosaur. Dinosaur and the Bible. Opo. Pinanood ko po yung pinakinggan ko po. Kailan ka nagpa-share magpabautismo sa mga Adventist? Nung 2015, August 8. August 8, 2015. Okay. Bali, August 1 po sana, nagkaroon ng aberya ng kaunti. Pero sumunod na linggo, sumunod na Sabado, mayroon baptism. Kaya nagpasya na po ako. So nabawasan yung pagtitibating yung asawa mo dahil hindi mo na sasabi ng asawa mo sa'yo noon nung manonood ka na ng Back to the Scriptures. Siyempre po itong tuwa kasi malaki po talaga yung binago ng pamilya ko po. Hindi ka nga ba nila hinanap doon sa iyong dating church sa Born-Again? Una po, nagalit yung pastor na? Hindi po, ate ko. Born-Again nagalit siya kasi ilang taon ka sa reliyon natin. Ilang taon yung naiambag sa'yo, pero bakit ka umalis sa akin? Ano ba naging tungkulin mo doon? Wala naman po. Kumbaga, gano'n ka sa katagal doon? Matagal po. Almost 10 years. Matagal po yan. 10 years din po. Siguro, pa lang po. So, ano sabi ng ate noon? Ano paano kanya pinagalitan? Through text lang po. Kasi malayo, nasa probinsya. Naalaman niya na lang. Sabi ko, SDA na ako, 70 Adventist na. Sabi niya, bakit naman umano ka dyan sa sektang yan? Kulto yan. Yun nga yan. Kasi, yan, mga mapagpain pa to yan. Yun ang sinasabi nila. Sabi ko naman, siyempre, hindi ko pa halos matipensahan yung sabi ko, Panginoon ang bahala sa akin. Dito ako tinuro ng Panginoon. Dahil sinagot niya panalangin ko na walang nakarinig, hindi kami lang talaga ng Panginoon. So, ngayon, nagaganito yung ate mo? Ngayon naman po. Ayos naman po kami ng ate ko. Pero pag sa religion, medyo nagkakaroon kami ng pero unti-unti po naaralan ko po sila. Ngayon, bakit nakikinig sila ngayon? Paano? Pati po nanay ko. Nakikinig ngayon sa'yo? Opo. Yung Bible study na sa kanila. Yung nanay ko pa may katungkalan sa Born-Again. Hanggang ngayon, unti-unti sumisini tayo sa kanila para mangaral. At ikinakumpara natin na yung katuruan sa atin ay wala sa kanila. Yung katuruan sa kanila nasa atin, pero yung ibang Oo nga. Sana lang natin na sana mapa-invite sa church. Tungkol naman sa mula nung ikaw ay naging Adventist noong 2015, meron bang pagbabago sa iyong character, sa ugali o lifestyle mo nung ikaw ay born again, tsaka ngayon ikaw ay Adventist? Meron po, malaki po yung pagkakaiba. Ano yun? Yung pakisya mo? Sa katuruan po namin, sabi nila, minum ka na konti, pwede. Ang po yung doktrina namin, na po talagang katuruan ko sinasabi ko na sa doktrina ng pinanggalingan ko, pwede ka uminom. Kahit kaunti nga, sabi ng pastor, pwede ka uminom kahit kaunti. Pag yun ang mangala. Sa Seventh-day Adventist, talaga hindi ito required. Pag-inom sa pagkain. Pag-inom sa pagkain, paano mo una, mahirap. Pero sabi ko, pagkain ng baboy masarap po. Masarap ka nun. Masarap po talaga. Pero nung simula nung nag-Bible study kami, sumasama ako sa Bible study, unti-unti naka-adjust ko ako. Kasi katotohanan po yung nandito. Biblia po at Diyos po ang nagsabi. Okay, so nung nabaptize ka ng 2015, ikaw ay full-fledged na Adventist na binabati ka namin, no? At ikaw ba yung patuloy na nakikinig pa ngayon sa Back to the Scriptures? Opo, patuloy po. Ayan. Patuloy pa rin po sa gawain dito sa Iglesia, patuloy sa pangangaral. Siguro maganda, ngayaan yung mga viewers natin sa manood at makinig at
magsuri pa sa Biblia, makinig sa Back to the Scriptures. Unang-una po, nangyayaan ko po kayo na makinig sa Back to the Scriptures kasi ito po ay nagtuturo ng nasa Biblia at ang salita ay katotohanan. Ito po ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya dito po ako nagkaroon ng interest na mag-aral ng salita ng Diyos. Maging ang pamumuhay ko ay nabago nang dahil sa Back to the Scriptures at kaya po kayo inaanyayahan na makinig ito upang makatulong sa inyo sa spiritual na pamumuhay para mayanda po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Okay, maraming salamat, Brother. Malay ka naman ang Panginoon. Salamat. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. God created the universe or the earth out of Po ay tumutukoy sa isang banal na gaw. Pinupre o pagpuputol-putol ng tinapay. Ang pag-ibig, nakikita yan sa gawa, no?